Kinben Book 5, Chapter 90. Isang maliit na run ang ginawa ng Occidental Mindoro na naging dahilan upang mabura ng mga ito ang kalamangan ng Calapan City. Nagtabla nga sa 29 ang score matapos ang 3-point play ni Lastimosa. Ito nga rin ang naging dahilan upang si Coach Cervantes ay ipasok na si Ibanez kapalit ni Suarez. Isang tres nga rin ang pinakawalan agad ni Carlos sa harapan ng defender niyang si Lastimosa na kinaseryoso ng ace player ng Mangyans. Nakaramdam nga si Kyle ng paghamon mula kay Ibanez at ikinatuwa niya ito kaagad. Habang hindi pa raw pinapalaro muli si Mendez, ay sa player na ito na may numero 8 sa jersey muna siya makikipagkompetensya. Isa pa, alam niyang isa rin itong mahusay na manlalaro na minsan na ring nabanggit sa kanya noon ng kanyang kaibigan na si Maki Romero. Nasa Oxy na nga muli ang possession at si Lastimosa ang nagdadala ng bola. Siya nga ang nagtawid nito at sa pagdating niya sa side nila ay agad siyang hinarangan ni Ibanez. Marahan tuloy na napangiti si Kyle at nang bibigyan siya ng screen ni Rayos ay tiningnan niya lang ito ng seryoso. Sinabi niyang huwag muna dahil may susubukan lang siya. Napatango naman si Rayos at agad na tumakbo. Hinabol nga rin agad siya ni Mover Flores at ang oras na iyon ay makikita nga rin ang pasimpleng pag-obserba ni Venturina sa plano ni Lastimosa. Sinabi nga sa kanila ng coach nila na kung ano ang plano nito ay bigyan nila ng suporta. Nakuha naman nga ng mga kakampi ni Lastimosa ang nais nitong mangyari at napaseryoso si Ricky nang bigyan ng mga taga-Oxy ng space ang kanilang ace player at si Ibanez. Mag-isolation play si Kyle. Mahinang wika nga ni Maki na medyo nakaramdam ng excitement sa magaganap. Napaseryoso naman ang tingin si Coach Isaiah sa ginawa ng Oxy. May tiwala siya kay Ibanez kaso kung hindi nito mapipigilan si Lastimosa ay tutulungan naman ito ng kanyang mga kasamahan sa loob ng court. Napangiti naman ng marahan si Ibanez sa nangyayari. Idinipa na nga niya ang kanyang mga braso at naghanda sa gagawin ni Lastimosa na unti-unting bumibilis ang dribbling. Gumalaw nga ang isang paa ni Kyle at dito na nga niya hinila ang kanyang dribbling at dinala sa kaliwa niyang palad. Umabante siya at sa pagharang ni Ibanez sa kanya ay isang biglaang pagtalikod at pagpunta sa kaliwa ang kanyang ginawa. Tinuunan niya ng braso si Ibanez at pasimple itong itinulak nang siya ay gumawa ng isang step back. Napalampas si Carlo at sa paglangit-ngit ng kanyang sapatos ay agad siyang umabante ng mabilis. Sa pagkakataong ito ay napatayo na ang mga manonood. Napaseryoso nga si Ibanez dahil wala na sa harapan niya si Lastimosa. Nilampasan na siya nito at sa paglingon niya sa likuran ay makikita na nga lang ang pagharang dito ni Agoncillo. Ang bilis niya. Nasabi na nga lang ni Carlo at si Lastimosa naman ay hinawakan ng bola at iniiwas ito sa humarang sa kanya. Isang sidestep ang kanyang ginawa at naiwan din niya si Agoncillo na ikinaseryoso ng mga manlalaro ng Calapan. Ang bilis nga ng mga pangyayari at ngayon nga ay nasa ere na si Lastimosa. Iniiwas pa nga rin niya ang bola sa sumabay sa kanyang sili at dito na nga niya binitawan ng isang reverse layup gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang malakas sa pag-ikot nga ng bola ang kanyang nagawa at sa pagtama nito sa board ay agad itong gumulong patungo sa basket. Pumasok ang bola at sa paglapag ni Lastimosa ay pinaglalampasan niya si Lee, Agoncillo at Ibanez. Masyado pa kayong mabagal. Pasari nga ni Kyle at napakayom si Ibanez sa narinig niyang iyon. Mayabang nga ang isang ito, sabi nga ni Agoncillo. Napapalakpak naman si Mover para gisingin ng kanyang mga kasama. Relax, huwag kayong basta magpadala sa ginagawa niya. Mag-focus tayo kung paano makaka-score, sabi nga ni Flores at napatango naman ang kanyang mga kasamahan. Si Mover nga ang naging point guard at si Rayos nga ang nakabantay sa kanya ng oras na iyon. Nakita nga rin niya ang pagposte ni Carlo kay Lastimosa at mukhang hihingiin nito ang bola. Nakita rin naman niya si Tristan na pinopostehan din ang katapat nitong si Lazaro. Si Tristan daw ang pinaka-okay na pasahan, kaya nga bumigla siya ng pasa rito. Pagkasambot naman ni Agoncillo ay agad niyang inatrasan si Lazaro.
Ginamit nga rin niya ang kanyang siko at sa biglaan niyang pagkanan para iwanan ito, ay napaseryoso na lang si Tristan dahil narito na si Arellano. Akin na, bulalas ni Marky na agad na lumayo. Mabilis niyang hinawakan ni Tristan ang bola nang pagtulungan siya ng dalawang kalaban. Huwag ninyong mamaliitin ang dalawa kong player na yan. Handang makipagpatayan sa bola ang mga iyan. Sabi naman ni Coach Barcibal na napapangiti na lang dahil parang hindi basta makakilos si Agoncillo. Akin na Tristan! Sigaw naman ni Mover na mabilis na nagpunta sa tabi ni Agoncillo. Ibinigay nga ni Tristan ang bola kay Flores na bigla na lang tumira. Papaubos na kasi ang shot clock nila at sa pag-angat ng bola ay nabigla na lang siya nang lumitaw si Lastimosa at hinampas iyon. Nagwala nga ang fans ni Lastimosa at sa kanyang paglapag ay napangiti pa siya kay Flores. Sorry, sambit pa nga ni Lastimosa at si Mover ay natahimik sa nangyaring iyon. Ang agresibo raw maglaro nito at bigla-bigla na lang daw lumilitaw. Maging si Coach Isaiah nga ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Lastimosa. Isa nga si Lastimosa sa may mataas na block per game dito sa Mimaropa League. Ito ay kahit hindi siya pang near the basket ang posisyon. 4 na segundo na nga lang din ang natitira sa shot clock ng Kalapan at mabilis na ipinasa nila ang bola sa dumating na si Ibanez. Mula nga sa baseline ay dumiretso siya sa basket. Hinabol pa nga siya ni Lastimosa at sa pagtalo niya ay siya ring pagsabay nito sa kanya mula sa likuran. Iniiwas nga ni Ibanez ang bola at sa paglampas niya sa ilalim ng basket ay doon niya pinakawalan ito. Isang reverse layup yun at pumasok ang bola sa basket na ikinangiti na lang ni Lastimosa sa kanilang paglapag. Ayos ha? Sabi na nga lang ni Lastimosa at agad nga siyang dinikitan ni Ibanez dahil mapupunta na sa mga ito ang bola. Si Kyle pa rin nga ang sumambot sa bola at binigla niya ng abante ang kanyang katapat. Humabol naman si Carlo na parang ayaw bigyan ng pagkakataon si Lastimosa. Marahang naging maingat si Kyle at mukhang isa na namang ISO play ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Wala lang naman ito kay Coach Barcibal dahil hanggat hindi nakakasagot ng maganda ang Kalapan ay pwedeng magpatuloy ito, lalo pa nga't alam niyang sure scorer si Lastimosa. Hinawakan nga ni Kyle ang bola at mabilis naman itong tinapik ni Carlo. Natamaan ni Ibanez ang bola at napaseryoso ng marahan si Lastimosa at nang mabawi niya ang possession ay bigla siyang tumalon palayo. Tumira si Kyle ng walang alinlangan at mabilis naman siyang sinabayan ni Ibanez. Seryoso talagang pigilan ako ng isang ito, sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at nagawa nga niyang bitawan ng bola kaso nagmintis iyon. Paglapag nga nila ay agad na hinarangan ni Ibanez si Lastimosa at mula naman sa ilalim ng basket ay makikita ang pagdating ni Rayos. Ito pa nga ang nakakuha ng offensive rebound. Si Nalinga at Tristan ay na-box out ng mga katapatan nila ng oras na iyon. Nanapak ng paa itong si Lazaro magulang. Sabi nga ni Tristan sa sarili at pasimple niyang binangga ito para makalapit kay Rayos na ngayon ay hawak ang bola. Kaso nang gawin niya iyon ay biglang sumilbato ang referee. Natumba kasi si Lazaro at napaismid si Coach Isaiah nang makita iyon. Nag-flop sa mata niya ang player na iyon kaso ang tawag ng referee ang hindi niya ikinatuwa. Natawagan nga ng foul si Tristan, nagulat sa nangyari. Ngiting-ngiti naman si Coach Barcibal sa mga nangyayari. Maganda raw ang laro ng kanyang mga players ngayon at handang manalo ang mga ito sa Game 1 kahit anong mangyari. Ang mga ganitong pagkakataon ay normal lang daw na nangyayari at kung magiging pabor ang tawag sa kanila ay lalo raw nakakatuwa iyon. Kagaya na lang nito, kapag pumabor ang tawag sa amin ng referees, may chance na masira ang focus ng mga players mo, Isaiah. Napakagandang strat din ito at tingnan natin kung kayang magtimpi ng mga players mo sa mga ganitong pagkakataon. Sabi pa nga sa sarili ng coach ng Oxy. Napangiti naman si Lazaro nang mapatingin sa kanya si Agoncillo. Ikinakuyom naman ito ni Tristan kaso agad siyang nilapitan ni Mover para pakalmahin. Nakita rin ni Baron ang nangyari at habang malapit siya kay Venturina ay napasabi na rin siya ng kung ano. Mga flappers ang team ninyo sabi nga ni Baron at kibit balikat naman ang sagot ni Mark dito. Parte raw ito ng laro at okay lang daw ito kay Venturina lalo na't pabor naman sa kanila ang tawag. Nagkaroon nga ng 14 seconds na shot clock ang Oxy
At sa pag-inbound nila ng bola ay bigla nilang naiwan si Ibanez nang harangan siya ni Rayos. Nakuha nga ni Lastimosa ang bola at mabilis niya itong pinatalbog. Nakita pa nga niya ang paglitaw ni Mover kaso bigla niyang ipinasa ang bola sa paparating na si Venturina. Dumating si Mark sa basket at sa paghinto niya ay dito naman napangisi si Baron. Hindi mo ako mapapakagat sa ganyan. Bulalas ni si Meron kaso wala na pala rito ang bola dahil ito ay nasa mga kamay na ni Rayos na biglang tumalon at nagpakawala ng jump shot mula sa likuran ni Venturina. Ang ganda rin daw ng ginagawang ball movement ng Oxy ng play na iyon at sa pagpasok ng bola sa basket ay napagalaw na lang ang kamay ni Rayos na parang nanghihingi. Umiiling-iling pa nga ito na napatingin kay Baron. Tabla na naman nga ang score, all 33 at sa pagbalik ng bola sa kalapan ay si Mover na nga muli ang nagtawid nito. Sa pagharang nga sa kanya ni Rayos ay mabilis niyang hinanap ang pwesto ni Lastimosa. Malayo raw ito kung kaya nga'y binabaan niya ang kanyang dribbling at ginamitan si Rayos ng kanyang bilis. Pinatalbog niya ang bola ng palipat-lipat sa kanyang mga kamay at nang muli siyang harangan ng kanyang defender ay dito na nga siya sumalungat ng galaw. Kumaliwa siya at napaseryoso na nga lang si Rayos dahil isa nga ay yung crossover. Tumalon nga si Flores kaso biglang lumitaw si Lazaro sa kanyang harapan at sa pagbitaw ni Flores ay siya namang pagbangga ng kalaban sa kanya habang nasa ere. Sumilbato ang referee at kasabay ng pagbagsak ni Lazaro ay siya namang pagngiwi ni Mover. Parang may dumain daw sa kanyang hita at hindi nga rin agad umalis si Lazaro na ikinaseryoso niya. Sumablay rin nga ang kanyang jump shot at nabigyan ng foul ang dumagan sa kanyang kalaban. Pasimple na ngang gumulang ang team ng Oxy at ito ay sa pamamagitan ng mga hindi nila scorers. Nagsimula na nga nito si Lazaro at ang mga kasamahan ni Mover ay napatakbo rito para alisin ang tila nananadyang kalaban. Hoy, umalis ka sa ibabaw ng captain namin. Sira ulo ka ba? Bulalas nga ni Tristan at agad namang napatakbo rito si Rayos para samahang tumayo si Lazaro. Sisipain pa nga sana ito ni Mover kaso hindi yung tumama na ikinaseryoso ng mga kalaban. Tumayo nga si Mover at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Medyo ramdam pa nga niya sa kaliwang hita niya ang diin ng siko ni Lazaro rito. Gulangan na yata ang ginagawang laro nila. Mahinang wika ni Mover sa kanyang mga kasamahan. Si Mark at Tristan naman ay napatango rin. Tuturuan na ba natin sila ng leksyon? Tanong ni Agoncillo na napatingin kay Lazaro na tumatawa pa ng marahan. Bigyan nga natin ng isa ang mga ito. Dagdag pa nga ni Mover at napangiti naman ang kanyang apat na kasama sa loob ng court. Medyo bumigat ang atmosfera sa loob ng court matapos ang pangyayaring iyon. Si Mover nga ay nagawang maipasok ang dalawang free throws at seryoso na silang nagtakbuhan sa side ng Oxy para hintayin ang mga ito. Si Lastimosa nga muli ang nagtawid ng bola at marahan siyang napaatras nang biglain siya ni Ibanez ng isang madikit na depensa. Makikita nga rin ang ganitong depensa sa kanyang mga kakampi na marahang ikinaseryoso ni Kyle. Sinubukan nga niyang lampasan si Ibanez kaso hindi na raw siya basta palusutin ito sa pagkakataong ito. Nakikita nga rin ni Lastimosa ang kaseryosohan sa katapat niya. Kaya naman marahan siyang tumalikod at bumagal. Dito na nga niya binigla ang kanyang bantay ng pag-abante. Ginamit nga rin ni Kyle ang kanyang kanang kamay para hawiin si Ibanez na mapilit pa ring dumidikit sa kanya. Si Coach Isaiah nga ay napangiti na lang sa ginagawa ni Ibanez kay Lastimosa. Ang ganda raw ng depensa nito rito. Marahan ngang binigyan ni Kyle ng tulak si Ibanez at dito na siya bumigla ng abante. Dumating nga rin si Lazaro para sa screen at mas lalo siyang nakatakas kay Ibanez. Si Carlo naman ay bumigla ng iwas kay Lazaro at nakita niyang babanggain siya nito. Magpa-flop na naman ang isang ito. Sabi nga ni Carlo sa sarili at bigla siyang napahinto na ikinaseryoso ni Lazaro. Si Tristan nga ang humarang kay Lastimosa at medyo nakaramdam na nga si Kyle ng paghigpit sa depensa ng kalapan. Parang kailangan daw muna niyang ipasa ang bola para ma-reset ang possession nila. Mabilis nga siyang umatras at nakita niya ang pagdaan sa kanyang likuran ni Rayos na naiwanan nga si Mover. Pagkakuha nga ni Rayos sa bola ay dumiretso pa siya sa kanang bahagi ng court at palayong tumalon mula sa paparating na si Flores.
Isang semi-fade away na mid-range shot ang kanyang pinakawalan. Kaso, nang bibitawan na niya ang bola ay may tumukod na pala dito mula sa kanyang likuran. Naroon nga si Baron Simeron na buong lakas na hinaklit ang bola na naging dahilan upang si Rayos ay bumulagta sa harapan nito. Paglapag naman ni Baron ay agad na tumakbo sina Mover at Carlo na agad niyang binatuhan ng bolang naagaw niya. Pagkatapos noon ay hindi siya umalis sa tabi ni Rayos na medyo nakaramdam ng hindi maganda sa nangyaring iyon. Sira ulong ito binantayan pa ako. Bulalas nga sa isip ni Rayos. Si Venturina at Lastimosa naman ay hinabol ang dalawang player ng Kalapan. Si Mark nga ang humarang kay Mover na may dala sa bola. Kaso, isang bounce pass ang ginawa ni Flores at sa pagdiretso ng bola sa palad ni Ibanez ay agad nga itong tumalon palapit sa basket. Ang fast break na ito ay marahang nagbigay ng kabog sa dibdib ng mga manonood. Sumabay nga sa ere si Lastimosa at nang mahawakan din niya ang bolang bibitawan ni Ibanez ay napaseryoso na lang siya. Dumulas iyon sa kanyang palad at bago pa nga siya makapag-react ay naidakdak na nga ni Ibanez ang bola sa basket na nagpatayo sa mga manonood. Bumagsak si Lastimosa kaso maayos naman ang kanyang pag-alalay. Lumapag nga rin si Ibanez sa kanyang harapan matapos ang posterized dunk na iyon at napakuyom ng bahagya si Kyle nang makita ang pagngiti ni Carlo Ibanez. Bumabawi ka Mahinang wika nga ni Lastimosa na pinili pa ring ikalma ang kanyang sarili. Hindi pa raw ito ang oras? Hanggang diyan ka na lang ba? Biglang wika pa nga ni Ibanez sa biglang nagpadilim ng paningin ni Lastimosa nang marinig ito. Kaso masarap ding tumalo ng mga gaya nito. Sabi pa nga ni Kyle sa sarili nang siya ay muling tumayo. Sa pagdaan nga niya sa tabi ni Carlo ay pasimple niya itong binangga ng balikat. Baka magsisi ka. Sambit nga ni Kyle at dito nga tila naglaho ang masayang imahe sa mukha nito. 33-37 ang score at pagkatapos ng dunk na iyon ni Ibanez ay hindi na nga muli pang nakapuntos ito dahil sa depensa ni Lastimosa. Isang total lockdown defense ang ipinarana sa kanya ni Kyle na sinamahan pa ng isang harapang posterized dunk. Nangyari nga ito nang ang oras ng second quarter ay 2 minuto na lang. Dikit pa rin naman ang score kaso dito na nawala ng production sa team si Ibanez nang iparamdam dito ni Kyle Lastimosa ang tunay na yabang niya sa paglalaro ng basketball. Hinihingal nga si Ibanez matapos iyon at pagtingin niya kay Lastimosa ay marahan siyang napangiti. Ang lakas nga niya. Parang mas malakas pa nga siya kay Maki Romero. Nakakahiya ang ginawa niya sa akin pero marahan namang napangisi si Kyle ng mga oras na iyon. Sa kabila kasi ng ginagawa niya kay Ibanez ay tila ba hindi pa rin nagbabago ang determinasyon nito sa mata. Naroon pa rin ang will nito na matalo siya at hindi siya natutuwa kapag ganito ang kanyang katapat. Si Mover nga ay ipinasa kay Carlo ang bola nang mapunta sa kalapan ng possession at napaseryoso na nga lang si Lastimosa nang bigla pa rin siya nitong tinirahan ng harapang jump shot. Sinabayan nga niya ito at napangiti siya dahil nakita niyang nakangiti pa rin si Ibanez sa kabila ng malinaw na paglampaso niya rito nang magtapat sila. Nawala na nga lang ang bola sa kamay ni Ibanez nang isang extra pass ang kanyang ginawa. Ibinalik nga niya ang bola kay Mover na ngayon ay mabilis nang nilampasan si Rayos dahil sa screen ni Agoncillo. Dito na nga rin makikita ang mabilis na si Flores na biglang pinasayaw si Lazaro sa kanyang left and right dribbling na sinundan ng isang mabilisang jump shot. Pumasok nga ang bola sa basket at naging 46-47 ang score. Lamang pa nga ang kalapan ng isa matapos iyon na ikinakuyom ni Coach Barcibal. Maganda ang laro ng players ko pero dikit pa rin ang score kahit wala si Mendez. Paano ito nangyari? Tanong na nga lang ni Coach Barcibal sa kanyang sarili na napatingin na lang sa natitirang oras ng first half. Madikit na depensa nga rin ang ibinigay ni Carlo kay Lastimosa na nagsisimula ng hindi matuwa sa nangyayari. Alam niyang mas magaling siya kumpara rito pero bakit daw ganito itong maglaro? Parang hindi nawawala ng pag-asa. Parang pakiramdam niya ay mauutakan siya nito ng hindi inaasahan. Dati may nakalaban din akong player na hindi pa ako kayang talunin. Kaso kahit mas magaling ako sa kanya,
ay hindi pa rin siya tumigil. Nakakainis iyon sa parte ko at sigurado akong mararamdaman mo rin iyon kay Lastimosa. Hindi kita titigilan hanggang sa natitirang oras ng quarter na ito. Sabi nga ni Carlos sa kanyang sarili. Sa paghawak ni Lastimosa sa bola ay bumigla siya ng step back na naging dahilan upang mapaupo si Ibanez. Napawaw nga ang mga manunood kaso napaseryoso siya nang tumayo agad ito at lumapit sa kanya. Nasira nga noon ang momentum niya. Hindi ka man lang nakaramdam ng frustrations sa ilang beses ko ng pag-crossover sa iyo? Naibulalas nga ni Lastimosa na makikitang pawisan na rin. Bakit ako mapo-frustrate? Hindi pa naman tapos ang laban. May ngising wika ni Ibanez at napatawa naman si Kyle dahil ng oras na iyon ay bigla niyang nakita si Mendez sa katapat niyang ito. Ito na ba ang Mendez Magic, Maki? Tanong nga ni Kyle sa kanyang sarili at isang tres ang agad niyang pinakawalan na humalit sa basket. Para raw sagutin ang sinabing iyon ni Carlo Ibanez ay tinapos nga ng Oxy sa pangunguna niya ang first half na sila ang lamang. 53-49 ang score sa pagtunog ng buzzer at ang frustrations ni Kyle sa ginagawa ni Ibanez sa kanya ay napalitan ng tuwa dahil sa mga ganitong klaseng manlalaro. Si Maki, si Ricky at itong si Ibanez. Sino pa ba makikilala kong ganitong klase kung mag-basketball dito sa ligang ito? Naitanong na nga lang ni Kyle sa sarili habang naglalakad siya papunta sa bench. Naririnig niya ang sigaw ng mga manonood para sa kanya. Kaso, nakakalimutan ba raw nila na hindi naglaro ng isang buong quarter si Ricky Mendez?